Hello mga kaibigan, today pag-uusapan natin ng isang mahalagang decision mula sa Court of Appeals. Ito ay tungkol sa kaso ng People of the Philippines versus Judge Abraham Joseph Alcantara, Laila de Lima at Ronnie Dayan. Ang kaso ay nasa Court of Appeal at ito ay dininig ng 8th Division ng Court of Appeals sa Maynila. Ang uri ng kasong ito ay tinatawag na Petition for Certiorari. Don't worry, i-explain ko yan later in simple terms. Ang petition ay inihain ng Office of the Solicitor General. Sila ang legal team ng gobyerno. Ang reklamo nila ay laban sa isang RTC judge, si Judge Alcantara, at sa dalawang akusado, sina dating Senador Laila de Lima at Ronnie Dayan. Ang gusto ng gobyerno ay ipaanal o ipawalang bisa ang desisyon at order na inilabas ng RTC noong May 12 at July 6, 2023. Bakit? Sabi nila may grave abuse of discretion si Judge. Sa madaling salita, lumampas daw siya sa kanyang kapangyarihan bilang judge. Eto na, ano nga ba ang petition for certiorari under Rule 65? Ito ay isang legal remedy na ginagamit kapag may opisyales o korte na umabuso sa kapangyarihan o gumawa ng desisyon na sobrang mali o walang basihan. Hindi ito ginagamit basta-basta. Kailangan may tinatawag na grave abuse of discretion o GAOD. Ibig sabihin, hindi lang basta mali ang desisyon, kundi parang walang lohika o parang ginawa lang ng kapritso. Para mas malinaw, may mga naunang kaso na nagsilbing gabay dito. Sa kaso ng Estrada versus Desierto, dito galing ang definition ng grave abuse. Sa kasong Makaslang versus Zamora, pinapaalala na ang certiorari ay hindi kapalit ng appeal. At sa kasong People versus Court of Appeals, sinabi limitado lang ang role ng judge sa pagpapasya kung sino ang dapat kasuhan. Hindi pwedeng siya ang magdikta sa prosecution. Kung pamilyar kayo kay dating Senador Laila de Lima na ngayon ay isa ng kongresista, isa ito sa mga kasong may kinalaman sa kanya, kaya't malaki ang political context ng kasong ito. Pero ang mas mahalaga, tinatalakay dito ang hangganan ng kapangyarihan ng korte at ng prosecutor at kung paano dapat balansihin ang hostisya. In short, itong kaso ay nagpapakita kung gaano kahigpit ang requirements para gumamit ng certiorari. Tinuturo nito na dapat laging naayon sa batas ang mga aksyon ng mga korte at may check and balance sa justice system natin. Kaya kahit na legal in nature, importante rin ito para sa ating lahat bilang mamamayan kasi hustisya ang nakataya. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.